Bilis mga kababayan yung naging response ng House of Representatives. Nakapag-organize agad mga kababayan ng Tabang Bicol. Ayan po, Tabang Bicol Tindog Uragon Relief Caravan launch at the House of Representatives. Of course, with President Ferdinand Bongbong Marcos. Ganon kabilis yung response. At sinundan din mga kababayan ng dating Vice Presidente Leni Robredo. Siya na yung bagong Vice Presidente yata. Leni Robredo, Angat Bayanihan Network for Catanduanes Relief Efforts. Siya na po yung umaakto na Vice Presidente. Kita ninyo. May kabago na pong, may bagong unit team na po. Unipink. Kami rin, mga kababayan, ngayon sana kami magre-relief operation. Kaya lang, naudlot yung aming relief operation because of the, bagyong si Pipito. Di ba expected siya kagabi at kaninang umaga? Butit lumampas dito sa amin. Matindi pa naman yung naging damage dito sa Albay at kamarinisor ng bagyong si Christine. But anyway, we will continue our relief operations mga kababayan with our partner sa Saturday. Nire-schedule namin siyempre for the safety ng ating mga volunteers. At ngayong araw na to, nasa clearing operations pa po. Hindi pa tayo basta't makakaabot. Kailangan ngayaan muna natin yung mga agencies ng ating gobyerno ang magsagawa ng mga clearing operations sa mga kalsada para tutulong tayo. Maiwasan natin yung disgrasya. Kasi tingnan ninyo, sa Dait Camarines Norte may nadisgrasya nga po. Lumabas agad nakamotorsiklo. Patay po. Ayan po, patay nakamotorsiklo. Lumabas ka agad. Sabi dito, 5 hours ago, huwag kasing magpumilit. Huwag magpumilit. Nadisgrasya. Yan o. Mag-ingat sa pagmumotorsiklo dahil malakas pa ang mga pag-ulan at hangin. Marami pa rin ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa daan. Nakikiramay po tayo sa isa nating kagulong na nasawi kaninang umaga sa Barangay Burabo, Dait Camarines Norte. Palipasin muna natin ang hagupit ng Pipito. Kailangan yung mga authorities muna. May clearing operations tulad dito sa amin. Hindi ka agad-agad nagdecamp na pauwiin yung mga evacuees, mga kababayan sa kanilang mga barangay. Ang unang lumabas yung engineering team para sa inspection muna ng mga areas kasi baka may mga kawad ng kuryente tulad nun nakalaylay na aksidente po. Nung Christine dito po sa amin, may nakalaylay na kuryente, kawad ng kuryente, kadadaan pa lang namin, butit hindi kami yung nadisgrasya. Pero yung isang jeepney driver po, lumabas agad para maghanap buhay. Nasabit po sa kawad ng kuryente. Ayun, nagliyab yung kanyang sasakyan na kuryente yung patay, yung driver. During Christine po, dito mismo sa lungsod ng Legazpi. So with that, minabuti namin mga kababayan na i-reschedule yung aming relief operation. Yung naipon namin, yung mga donations from some OFWs po, sa bagyong Christine, 30,000. Ngayon sana kami magre-relief. Kaya lang, biglang dumaan itong si Super Typhoon Pipito, kaya ni-reschedule namin. Yung 30,000, dadagdagan namin ng 20,000. 100 beneficiaries yung aming target. Naka-schedule na kami sa UAS. Na-notify na, kaya lang pinost po namin dahil po sa pagtama ng Pipito for the safety ng ating mga volunteers. So ganun dapat para maiwasan natin yung aksidente, yung zero casualty goal. Pag ganun, hindi natin ma-achieve. So yun po para sa ating mga donors. Maraming salamat po sa inyo. O ngayon, before ko ibigay sa inyo itong relief operations response, immediate response ng ating national government, lalo na ng House of Representatives, click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream.
Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Hey. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating kwento mga kababayan para ma-update po kayo kasi alam po naman ninyo, kahit na tinatamaan po tayo ng mga calamities tulad ng bagyo, malalakas na bagyo, tuloy-tuloy ang paninira ng mga minions ni Inday. Para hindi po makaporma sa kanilang paninira, ibigay natin kung ano yung mga ginagawa ng ating gobyerno as a response dito po sa sa pagtama ng malakas na bagyo dito po sa Bicol Region. So ito nga po, sabi diyan Tabang Bicol, Tindog, Oragon, relief caravan launch at the House of Representatives. Mabilis po, tingnan ninyo. Convoy ng truck na may kargang mga relief. Di ba, mga kababayan? House at your service. Yan po, mga kababayan. Tabang, Bicol, Tindog, Oragon. Ganon kabilis ang response ngayon ng ating administrasyon, ng ating gobyerno. So sabi dito sa report ng Impact Leadership, President Ferdinand Marcos Jr. in coordination with House Speaker Martin Romualdez has launched the Tabang Bicol, Tindog, Oragon Relief Initiative following multiple weather disturbances including Super Typhoon Pipito. Ang programa is in partnership with Social Welfare Secretary Rix Gatchalian ng DSWD. Provide nearly 750 million pesos in financial aid and deliver 24 truckloads siya ng relief goods to over 150,000 beneficiaries sa buong Bicol Region. So itong caravan mga kababayan is set to assist communities sa Camarines Norte, Camarines Sur, dito sa amin sa Albay, and supporting recovery efforts from Typhoon Christine, Karina, and Pipito. Kami nga, yung relief namin for Christine, victims yon. Yung donations na binigay sa amin po ng mga OFWs na nanonood sa atin, for Christine pa yon. Pero patong-patong kasi, sunod-sunod yung mga bagyo po. Kaya ito, gagawin namin yung relief din po. Kahit small contribution po namin ito. Pero at least, gaano man siya kaliit mga kababayan, laking tulong na rin sa ating mga mamamayan. Di ba? So sabi dito, Romualdez emphasized President Marcos' directive to prioritize the needs ng mga affected Bicolanos. This initiative is our way of showing that we stand shoulder to shoulder with our kababayans in Bicol during this challenging time, sabi po ni Martin Romualdez. Sabi naman ng mga DDS, ginagamit sa politika, tumulong na lang kasi kayo din. Gumawa kayo ng sarili ninyong initiative. Si Leni Robredo nga, na wala na sa posisyon, pribadong tao, pero yung kanyang angat buhay, may nagagawang napakalaking contribution po, tulong sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Hindi lang sa Bicol, kahit doon sa Central and Northern Luzon, nauna nang tinamaan ng Marce at saka ni Ophel, Nika, Marcy at si Ophel. Ang daming bagyo na tumama sa atin ngayon. So, yun ang dapat gawin ninyo. Hindi yung kung ano-anong mga pinagsasabi ninyong pamumulitika. Kayo yung walang tigil sa pamumulitika kahit panahon ng bagyo. Ayaw ko sanang i-discuss ito mga kababayan kasi nasa gitna pa tayo ng calamity. Kaya lang wala silang tigil po.
sa paninira. Tingnan niyo yung mga post ng mga DDS po. Walang tigil sa kanilang black propaganda. Matindi po talaga. So ang key components ng relief efforts, kasama dito yung financial assistance, payouts, mini bagong Pilipinas Servisyo Fair sa November 21 at saka distribution ng goods. The mini BPSF will offer services related to housing kasi maraming nasiraan po ng bahay, healthcare, livelihood at saka multiple venues including Jesse Robredo Coliseum in Naga City, Cafuerte Sports Complex sa Pili, and BUPC Gym sa Pulangi Albay dito sa amin. Each site is expected to accommodate around 10,000 beneficiaries. So sila doon sa sa Pulangi, kami naman uwas yung katabing na grabe yon. Katabing municipality. Sa 23 Saturday yung tentative schedule namin po. Na sana ngayong araw na to, kanina sanang umaga, tapos na sana kami. But because hindi man natin kontrolado yung panahon. Kaya ni-risked natin. So sabi dito sa balita, House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabonada highlighted the comprehensive approach nitong relief initiative na pinangungunahan ni House Appropriations Committee Chairperson and ako Bicol Party List Representative Saldico. The goal is holistic and sustainable recovery, sabi po ni Gabonada. Adding that the financial aid under DSWD's Assistance for Individuals in Crisis Situation or AICS will begin on November 18. Bukas na po sisimulan siya. Yung logistic efforts which includes food, hygiene kits, and clothing reflects collaboration between the government and private donors with contributions from groups like Tingog Party List and Philreca. The ceremonial turnover of the relief goods ay mangyayari during the BPSF events, reinforcing the message of unity and resilience. So ganun po yung mangyayari. May cash assistance din po sila. Kami sa pribado, yung kapartner namin, in-kind relief donations yung ibibigay nila. Kami, as usual, mamimigay kami ng cash sa 100 selected beneficiaries po. So 150,000, kaya dinagdagan ko po ng 20,000 galing sa aming standby fund. Yung 30,000 na nalikom namin po galing sa contributions ng mga OFWs na nagtitiwala sa atin para maging 50,000 po. Kasi 500 each. So 100 beneficiaries, 500 each, 50,000. Yun ang ating magiging parte ng ating pagkakawanggawa din, mga kababayan. Romualdez stressed the importance of enduring aid. This is not just immediate relief, anya, but a step toward a better future. So itong Tabang Bicol, Tindog Oragon underscore Romualdez' dedication to disaster relief, drawing on his experience with Super Typhoon Yolanda noong 2013. The initiative embodies the compassion, resilience, and unity of the Filipino spirit with efforts reaching even the most remote communities. So yan po ang track na ayuda, mga kababayan. Makikita ninyo, ngayong panahon ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na natin nakikita yung mga pribadong organizations na mga media institutions. Noon, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, usong-uso po ang fundraising. Pero ngayon hindi na masyado. Kasi po nakikita na ng publiko ang quick response ng ating gobyerno. At makikita ninyo, very organized ang relief efforts po. Yun po yung dahilan. May mga tumulong na rin, mga kababayan ngayon, kasi nakita ng ibang bansa. South Korea, nagbigay na ng assistance din. Kasi sunod-sunod yung pagtama po sa atin ng bagyo. Ito po, South Korea gives 30 million to typhoon hit Philippines. Ito si Martin Romualdez. House ready to help districts affected by Pipito, sabi po ni Martin Romualdez. Yun na nga po na pinakita ko sa inyo. Matindi kasi po yung yung distraction sa Biga, Catanduanes ito po. Yan mga nasirang bahay.
Maliliit na bahay kasi po, made of light materials. Siyempre, madaling masira. Pati mga pananim, tingnan ninyo yung mga nyog, mga kahoy. So kawawa yung ating mga farmers. Yan o, matinding distroso po. Napanot yung mga kabundukan. Ganyan katindi po. Yan po ang bagsik ni Pipito. Grabe talaga. Yung mga simentado, hindi na sira siyempre. So, from scratch talaga sila, mga kababayan. Balik from scratch. Mga malalaking bahay, hindi na ano. Ito naman po sa Aurora, mga kababayan. Shared by the Philippine Emergency Alerts. Yan o. Storm surge sa Aurora Province kasi papalapit na sa kanila yung bagyo. Yan po. Grabe. Storm surge, mga kababayan. Umalsa yung dagat. So, threatened ngayon, mga kababayan ni Pipito, yung Northern and Central Luzon. Kaya mag-ready kayo dyan. Galing dito sa amin kayo yung tinutumbok ngayon. So, ito yung sa Catanduanes, mga kababayan. Tingnan ninyo. Matindi po. Yung distraction sa mga agriculture, sa agriculture. Pero yung mga taga Catanduanes po, sanay na din sa ganyan kasi path ng typhoon talaga siya po. Laging tinatamaan ng bagyo. Kaya nga ang bansag sa kanya, land of the howling winds. So ganyan katindi po. O ngayon, ito yung bulletin ng Pipito. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga itong kumikilos papalapit dito nga sa may bandang eastern section ng Central Zone. At kanina alas 10 ng umaga, ang super typhoon na si Pepito ay tinataya nasa layong 120 kilometers timog silangan ng Baler, Aurora. Taglay ni Pepito, ang lakas pa rin ng hangin, umabot ng hanggang 185 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin naabot ng hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwest naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita nga natin dito sa radar image ng ating Baler Station na patuloy nga kumikilos papalapit dito sa lalawigan ng Aurora, ang sentro o ang mata ng bagyong si Pepito. At bukod pa dyan, yung malawak na kaulapan na posibleng magdala ng ulan ay makaka-apekto pa nga previously sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. Ngayong araw naman inaasahan natin sa nakararaming bahagi ng Northern and Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. So ano nga ba inaasahan natin dahil sa bagyong si Pepito? Unahin po natin yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito. Mayroon pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 5 dito nga sa may bandang eastern section ng Pulilo Island. Yun ang naka-highlight po ng purple. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman sa naka-highlight ng red sa lalawigan ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, dito sa may bandang southern portion ng Ifugao, southern portion ng Benguet, southern portion ng La Union, eastern portion ng Pangasinan, dito sa eastern portion ng Nueva Ecija, dito sa northern portion ng Quezon, kasama nga yung natitirang bahagi ng Pulilo Island at sa may bandang Calaguas Island. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman ang nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ito nga yung southern portion ng Isabela, ang natitirang bahagi ng Ifugao, dito rin sa Mountain Province, southern portion ng Abra, sa Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, dito sa northern portion ng Zambales area. Wind signal number 3 rin po ang nakataas dito sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Pampanga, sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna. Wind signal number 3 rin sa central at eastern portion ng Quezon at sa western portion ng Camarines Norte. Samantala, wind signal number 2 sa naka-highlight po ng yellow, ito nga ay natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, sa Kalinga, southern portion ng Apayao, sa natitirang bahagi ng Abra, ganun din sa may bandang Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Zambales, sa buong Bataan, natitirang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, dito sa Metro Manila, wind signal number 2 rin. Samantala, sa natitirang bahagi rin ng Rizal,
Cavite, sa natitirang bahagi ng Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa buong Camarines Sur at sa western portion ng Catanduanes, mayroon din po tayong wind signal number 2. Ang naka-highlight naman ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. So dito sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, sa lalawigan ng Batangas, sa northern portion ng Occidental Mindoro kasama nga ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, sa northern portion ng Romblon, sa lalawigan ng Marinduque, sa northern portion ng Masbate kasama nga ang Burias at Ticao Island, sa Albay, sa Sorsogon, at sa natitirang bahagi ng Catanduanes. So ano nga ba inaasahan natin na lakas ng hangin? Doon sa mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3, 2, yung malalakas na hangin, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, sa mga lumang kahoy, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ng mga billboards na hindi pa nakatiklop yung pinakang actual na tarp, pwede rin makapagpatumba ng nakararaming uri ng pananim. So basically, ang wind signal po ay patungkol sa lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar. At habang papalapit yung bagyo, umiikli na yung lead time natin. Sa mga lugar na may wind signals number 5 and 4, less than 12 hours na lamang ang palugit natin. Sa lugar na may number 3 naman is 18 hours. Lugar na may number 2, less than 24 hours. At sa lugar na may wind signal number 1, less than 36 hours na lamang. Sapagkat papalapit na po sa landmass natin yung bagyong si Pepito. Samantala, ano naman inaasa nating pagkilos ng bagyo? No? Makikita natin alas 8 ng umaga, nandito nga siya sa karagatan sa silangang bahagi ng Quezon area. Adjacent sa silangang bahagi ng Quezon area. At mamayang gabi, inaasahan natin na posibleng nandito na siya sa may bandang nakalagpas na ng landmass ng Central Luzon via the La Union area. So ang inaasahan po nating susunod na landfall ngayong araw ay dito sa lalawigan ng Aurora. And then, mamayang gabi nga, posibleng nakalagpas na ng landmass, will exit the landmass via the La Union area, at posibleng sa bukas ng umaga or tanghali ay tuluyan ng nakalabas nga ng northwestern boundary ng ating air responsibility. Dahil sa inaasahan natin pagkilos ng bagyong Pepito, sa pagitan ng ngayong araw, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng madaling araw, ito naman yung inaasahan natin na rainfall forecast. So makikita natin dito na ito yung ngayong umagang tinatayang lokasyon. Mamayang gabi, lagpas na ito ng bandang La Union area, landmass ng ating bansa. At bukas ng umaga, dito sa karagatan sa silangang bahagi ng Ilocos provinces. So sa pagkilos niyang yan, makikita natin na ilang lugar po sa Central, Northern Luzon at maging sa Southern Luzon area, inaasahan pa rin natin ng more than 200 millimeters of rain. Torrential po yan. Malawak ang insidente ng matinding pagbaha at mga pagguho ng lupa, asahan po natin. Lalong-lalo sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas, sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, malaki ang tsansa ng mga landslide na po. So makikita natin, yung naka-highlight ng intense to torrential range, yan po yung lalawigan ng Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Samantala, heavy to intense naman dito sa areas na naka-highlight ng orange. Itong Isabela, itong Mountain Province, Kalinga, Abra. At dito rin sa may bandang Nueva Ecija, ilang bahagi ng Bulacan at sa Rizal at sa Camarines Norte. Samantala, yung areas na naka-highlight ng dilaw, moderate to heavy rains naman po yan. Camarines Sur, Catanduanes, Laguna, Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac. Yan po, inaasahan natin na magkakaroon ng moderate to heavy. Ngayon, ano nga ba yung gusto nating ibigay na mensahe patungkol naman sa mga pag-ulan? Nitong mga nagdaang linggo, may mga bagyo nakapekto sa ilang bahagi ng Northern, Central, and Southern Luzon. Maaaring kahit moderate to heavy pa lamang ay magdulot na po ng mga pagbaha sa inyong lugar. Kaya hopefully sa mga oras na itong pinapanood itong live forecast natin ay secured na po kayo, nasa designated evacuation centers or nasa mas higher grounds na po sila. Lalong-lalo yung mga kababayan natin dito nga sa mga low-lying areas at malapit sa gilid ng bundok at sa mga coastal areas para makaiwas muna tayo sa mga peligro ng mga pagbaha na dulot ng ulan na dala ng bagyong si Pepito. Samantala, yung malakas na hangin at lalo na yung paparating na bagyong si Pepito ay pwede namang magdulot ng storm surge dito nga sa lalawigan ng Aurora, Camarines Norte, Pangasinan at Quezon ng more than 3 meters. Yung naka-highlight ng red po yan po yung mga lugar or coastal areas na pwedeng makaranas
ng storm surge na around more than 3 meters. Binanggit po natin. Samantala, yung mga coastal areas na naka-highlight ng orange, mula 2.1 hanggang 3 meters yung posibleng taas ng storm surges. Dito nga sa Albay, Bataan, Batangas, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque. Sa NCR, 1st and 4th District, Pangasinan, Quezon, Sorsogon at Zambales. So bakit napakarami yung mga lugar na may potential na storm surge, no? Dahil pinakita natin nga kanina, simula ngayong araw hanggang mamayang gabi, nandito pa lang yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. Hanggang bukas ng umaga, nandito na po. Kaya maraming lugar ang inaasahan po nating makakaranas ng storm surge or yung daluyong, paghampas ng malalaking alon sa mga coastal areas. 1 hanggang 2 meters naman sa may bandang ilang bahagi ng Bataan, Bulacan, Ilocos Norte, NCR 3rd District, Pampanga at ilang bahagi po ng Sorsogon area. So kapag may mga ganyan tayong projected na taas ng mga storm surges, ito naman yung mga potential na lugar or mag-inundate or yung magkakaroon ng mga pagbaha base sa projected na storm surge height sa inyong lugar. So punta po tayo dito sa may bandang area ng Aurora. This is for guidance only, no? Maaaring yung maging actual ay magkaroon pa ng pagbabago. So makikita natin dito nga sa eastern coast ng Aurora, malaki ang chance ng mga storm surges base sa pinalabas ng Pag-asa at sa projection natin yung inundation o kung gaano kalayo mula sa coastal area papunta sa inner part ng coastal areas yung posibleng abutin ng mga storm surges. Ngayon, yung mga karagatan naman, usually or generally sa mga lugar na may mga warning signals po, inaasahan din nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Isa rin po yan sa epekto ng paparating na bagyo, no? So ang gale warning natin, tinatayang mula 3.4 hanggang 14 meters ang magiging taas ng pag-alon offshore sa laot. So may gale warning po tayo sa mga karagatan sa paligid nga ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon kasama ang Polillo Island, Isabela, sa eastern coast ng Cagayan. Dito naman sa kanlurang bahagi, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas. Hanggat maaari, huwag na pumalaot yung anumang uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan generally ng Northern Central at ilang bahagi nga ng Southern Luzon area. Palagpasin po muna natin Bagyo. Bagyo tayo mag-resume ng ating mga maritime activities dito nga sa mga dagat sa paligid ng Luzon area. At ang ating 3-hourly update sa bagyong si Pepito, ang susunod na mga ipapalabas mamayang alas 2 ng hapon. So 3-hourly po ang tropical cyclone bulletin natin. Samantala, ang ating live report or press briefing every 6 hours naman po. So nagkaroon tayo ngayon, mamayang 5:30 ng hapon, may panibago tayong live report. So kanina yon na report mga kababayan, 11 o'clock. Ngayon, ibigay ko sa inyo yung sinasabi ng Pag-asa na 2 o'clock update. Ito na siya. Kasi yung live report mamaya pa pong 5:30. So bulletin number 80 na po ng Super Typhoon Pepito issued 2 p.m. November 17. Ang location niya mga kababayan, ang mata ng bagyong Pepito nakita sa coordinates na 15.6 north and 122.1 east. Yan po. Over coastal waters ng Baler, Aurora. Ang maximum sustained winds niya 185. So, humina siya ng kaunti. Dati, tumama dito sa Catanduanes 195. Ngayon, 185 na lang po yung sustained winds. At saka, pabugsong hangin 230 kilometers per hour. Sa Catanduanes, yung tumama po na gustiness, matindi po, 240. So ang movement niya north-westward at 20 kilometers per hour. So typhoon signal number 5 po dito sa Quirino in Aurora. Signal number 4 itong La Union, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Yung orange signal number 3. Itong mga area ito, Pangasinan, Nueva Ecija, parte ng Bulacan. Yung Polillo Island pala po, parte ng Polillo Island, nasa typhoon signal number 4. Ang yellow, Quezon, Camarines Norte,
signal number 2 sa kanila. Tapos sa North, Isabela, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Apayao, nasa typhoon signal number 2 na rin ngayon po. Ang light blue po, signal number 1, Cagayan. Pati dito sa amin, Catanduanes, Camarines Sur, signal number 1 pa rin po. Batangas, signal number 1. So mag-ingat lang po mga kababayan. Dito sa amin, wala pa naman sa Catanduanes, wala pa naman pong reported na casualty. Baka sa mga susunod na oras, may sana wala. We'll just give you updates mga kababayan. Ngayon, nagpasalamat na rin po si Boboy Coa, Governor ng Catanduanes, kasi other than yung House of Representatives, si Martin Romualdez at sa ating national government, ang mga isa sa pinakang una na nagpaabot ng tulong po, si Leni Robredo, dating Vice Presidente. Kita ninyo, may bago tayong mas aktibo at masipag mga kababayan, si Leni Robredo kaysa kay Inday. Yan ang report dito. Leni mobilizes Angat Bayanihan Network for Catanduanes relief efforts. Yeah, nag-react agad si Governor Boboy Coa, Saro sa mga enot na nagpaabot tuwang sa Satuya si dating Vice President Leni Robredo. Maraming salamat po Ma'am Leni sa inyong tulong na ipinaabot sa Catanduanes sa pamamagitan ng Angat Buhay Foundation. Tunay po naramdam ninyo ang nararamdaman naming mga Katandunganon. Sa mga nais pong tumulong, andito lang po ang provincial government at Catanduanes para makipag-ugnayan sa anumang tulong sa inyong binigay. Magiging mahirap ang pagbangon pero kakayanin sa tulong ninyo. Maraming salamat po. Pasalamat na si Governor Coa po. Ito kasi yung post ni Leni Robredo, mga kababayan. Angat Bayanihan Volunteer Network updates this morning. I spoke with Governor Joseph Coa of Catanduanes to inform him of our efforts to mobilize the volunteer network in the area. We're working closely with the San Andres Volunteer Network led by Consi Joal Coxjin to provide hot meals and assess how we can best support the most affected municipalities in Catanduanes. Our teams are actively deployed in Viga, Panganiban, and San Andres, delivering assistance where it is needed most. We are also coordinating with other volunteer organizations and neighboring municipalities to expand our reach. Communication in the area remains a challenge, but we are doing everything we can do to provide timely support. Our deepest gratitude goes to our volunteers who, despite being impacted by Pipito, themselves have selflessly step up to extend help and care to those in need. We call on our partners and friends to join us in extending much needed support to the people of Catanduanes. Buti pa si Leni po, napakasipag at mabilis umaksyon mga kababayan. May bago na tayong Vice Presidente. Yung dating Vice Presidente, yun ang nagtatrabaho, wala na sa gobyerno. Yung incumbent Vice President, politika. Sige ang pamulitika po. Lalo yung mga supporters kung ano-anong mga pinagsasabi sa gitna ng calamity. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.